Dito nagsimula ang lahat. Napansin ko ang kapaligiran aking tinataak ay kay ganda. Nang bigla na lang akong napaisip. Ano kaya kung ipakita ko sa lahat kung gaano kaganda ang ating mundong ginagalawan? So guys, kakarating lang natin sa place. Na-amaze talaga ako. Ang gaganda ng mga bundok nila dito sa Ras Al Khaimah, UAE. Kung makikita nyo, kita nyo, gaganda. Napapalibutan na naman tayo ng bundok. So andito tayo sa parking lot ng start ng trail ng Wadi Litibak. Yan, so dam ito. So dam site, wala naman tubig. So time check 8:30. Tama lang, medyo foggy ng konti, makulimlim kasi natatakpan ng clouds yung araw. So simulan na natin para matapos natin ng maaga. Let's go! So makikita nyo guys, nandito na tayo sa may Wadi Litibak. Tapos merong dam dito. Makita nyo ito, dam yan. Walang tubig yung dam nila. Naubos. Tapos andito yung, andyan yung trail mark. Kung nakikita nyo, papunta tayo sa taas. Based sa research na ginawa natin, sabi nga nila yung trail mark nagsisimula sa parking. So andito siya. So iwanan lang muna natin sa sasakyan dyan. Mag-trail na tayo. So yung dinadaanan ko, Diyos ko, isang palapag pa lang hingal na ako. Ay, kaya yan. Sige lang, continue lang natin. So minount ko lang itong camera kasi nalulula ako. Medyo mataas tong dinadaanan natin. So makita nyo, pataas pa tayo doon. Mukhang tutuntungin natin yung sa taas niya.
Then sana patad na dun. Mahirap pagpataas. So makita nyo yan yung dam. Napapaligiran tayo ng bundok. Parang dun lang to sa Batcave eh. Yun yung training ground mo. Yun yung naging training ground natin. Papunta sa mga hike na mga ganito, mga matatarik. Hiningal tayo guys. Pahinga muna. Then di-discuss lang din. Remember ito. may naglagay niyan mga ganyan, mga trail marks yan. So yan lang yung susundan nyo. Hindi kayo mawawala. In-explain ko na dun sa unang hike natin sa Summer Trail sa Jebel Jays. May mga ganyan din. So kapag gabi, ginawa nilang reflectorize para pag naaninagan ng ilaw mo, makikita mo at magre-reflect siya. Kaya nga tinawag na reflectorize, diba? Nagpapahinga tayo ng saglit. Okay lang yan. Slowly but surely. Mataas na tayo eh. Samantalang doon sa naalala ko sa Batcave doon sa Wadi Nakab, hindi ko talaga makaya. Pero at least praktisado na kahit papano. Pero from time to time tumitigil pa rin tayo kasi nga syempre hindi natin pwedeng pwersahan yung sarili natin kung hindi natin kaya, diba? So step by step lang. Actually malapit na yung tuktok niya, konting push na lang. Tapos tignan natin kung ano yan nasa tuktok niya. Dito kung nakikita nyo yung linya ng kuryente na yun, may ikon naman siya, may warning sa kasi nilagyan na ng reflectorize. Pero kung hindi ka yuyuko dyan, tatama yung ulo mo. Yun is nakakatakot kasi baka mag-ground ka ba. Lapit na tayo guys, konting push na lang. Yeah. Kung nakikita nyo andun yung sasakyan. Yan, dyan siya nakapark. Doon natin inakyat hanggang dyan papunta rito. Lapit na tayo sa tuktok. Dyan yung tuktok eh. Dyan siya. Konti na lang. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang sir. Yan. Ang tarik na dyan. Dito tayo. Yeah. Mataas na yung araw. Alas 9 pa lang. Sakto alas 9. As usual, pahinga ulit. Daan lang. Mataas na tayo kung tutuusin. Yun sa Batcave, parang ganito na. Nasa peak na tayo. Pero ngayon, konti push pa. Kumpara dati, mas hingal ako dati. Ngayon, medyo okay na. Nade-develop yung lungs ko. Ang problema, konti pa. Hingal pa rin kasi. Makikita nyo dito na tayo, tuktok na to eh. Yan, papunta dun sa kabilang dulo ng bundok na ito yung tutuntungin natin na trail. Andito. So check natin kung hanggang saan tayo papupuntahin ito. May nakita kong trail papunta ron eh. Andito tayo sa tuktok nung inakita natin na bundok. Makita nyo, taas natin. Kaso lang dun sa taas niya patad. Tapos may ginawa sila dyan. Yan, upuan. Siguro viewing deck or ano. I-check natin. Kung makita nyo guys, ang ganda. Ang ganda ng lugar. Yan, may reservoir ng tubig dyan. So kung nakita nyo yung trail mark na pupuntahan natin mamaya, may ginawa silang chair dito kung saan ka pwedeng umupo, saan ka pwedeng tumambay muna pansamantala. Then makikita mo yung view dyan. So yung dam na walang tubig, tapos gumawa sila ng daanan papunta roon sa gitna ng mga bundok na yan. Siguro nagkakwari sila, kumukuha sila ng mga buhangin or something, mga bato. So i-continue lang natin yung trail. Sundan lang natin ito. Naglagay na ako ng balabal sa mukha ko kasi medyo mataas yung araw, medyo mahapdi na yung tama niya. So guys, chine-check lang natin yung map kung saan tayo pupunta.
So far nakalagpas na tayo sa bundok na yan. Nakalagpas na tayo sa bundok na yan. So takin lang natin, medyo malayo-layo pa tayo. May pops na naman ang gout. So may mga gout na pupunta talaga rito. So continue lang natin. Inhale. Exhale. Ay Diyos ko, nakakapagod. Pero enjoy guys. Mas nangingibabaw yung thrill ko kaysa sa pagod tsaka takot. Malapit na pala to sa border ng Oman. So in between Ras Al Khaimah tsaka Oman, nandito to. So makikita nyo, mataas na tayo. Nalagpasan na natin yung unang mga hagdan dyan sa bundok na yan. Then ito, andun yung summit nitong tinatahak natin na bundok na to. Makikita natin kung anong meron dyan. Wait lang guys, lagay lang natin to para hindi tayo umitim. Maski maitim na tayo. Yan. Kung makikita nyo, may mga pinapatayo silang mga villa dyan. Nakakabilib lang isipin, no? Sa lugar na to may mga bahay tsaka may mga villa na ganyan. So paano kaya pag umorder sila ng mga talabat or mga noon, no? Layo sa Kawalan pupunta yung delivery guy. Wala lang, napaisip lang ako, what if ganyan nga, diyan ka nakatira, or kaya diyan yung location mo, diyan ka na destino, or diyan yung job site mo, di ba? So pahirapan. Well, papunta rito may mga nakita naman ako mga grocery store na mga lilit. Hindi ko lang alam kung sarado pa sila or nagsara na kasi nga maaga pa naman yung dumating ako dito. Lapit na tayo dyan sa tuktok na yan. Dyan yung sa may pangalawang mga containers ng tubig, mga reservoir ng tubig dyan. Sana nga patad na. Hirap pag-akyatan. So guys, andito pa lang yung senyales ng hiking trail na yan. Ewan ko saan tayo papunta. Parang sa taas ha. Mukhang itataas tayo nito. So narating na natin to. Ito yung pangalawang water reservoir nila dito. Yung una doon sa unang inakitan natin. Ito yung pangalawa. Medyo lumalayo na rin tayo guys. Tsaka tumataas na. Makita nyo guys, may mga nag-vandals dito sa mga bato. Sinulat pa tayo yung pangalan niya. Huwag yung gagayahin yan. So guys, nakikita ko yung trail marks. Pasigsag-sigsag lang yan. Doon papupuntahin tayo. Doon tayo sa tuktok na banda ron. Kung nakikita yung poste ng kuryente doon, baka doon tayo papuntahin. Medyo malapit lang yan, kaso lang problema, patarik kasi, pataas yung trail, so nakakahinga. Pero kaya naman. So guys, meron tayong waiting area rito, tsaka ginawa nilang pahingahan. Doon sa na-research natin, dito rin sila nagpahinga eh. So pahinga muna tayo. Pahinga muna tayo saglit. Mainit. Pwedeng tanggalin to sombrero ko. So guys, nagpahinga lang tayo dito konti. Then tuloy na natin para matapos to na maaga. Kasi balikan yung trail. Hindi siya loop. So babalik tayo dito ulit mamaya. Pababa.
Let's go! Guys, ang ganda ng mga rock formation nila oh. Medyo mahaba-haba pa yung pataas natin. Kung nakita nyo papunta ron, pataas tayo pa ganun. Yeah. Ang taas ko na, sa totoo lang. Tignan natin kung ano yung andyan sa likod yan. Pinapaganon tayo eh, mukhang sa taas. May nakikita akong trail marks doon. Guys, ang taas ko. Pero malapit na tayo dyan sa tuktok nitong inaakitan natin na bundok. Sobrang taas ko na. Kita nyo, konting push pa. Lapit na. Lapit na dyan sa tuktok. Tapos tignan natin kung ano meron dyan. Yeah. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Aywa. Yeah. Ko na. Taas guys. Doon. Papunta sa tuktok niya. Walang railings. Tapos yan bangin na dyan. Dahan-dahan lang tayo. Ingat lang tayo. So guys, kung makita nyo bangin na dito. Sabi ko gusto ko sana mag picture doon. Kaso lang bangin pala dyan. Delikado. I-check na lang natin doon. Doon tayo mag picture kung saan safe. Matarik guys eh, nalulula ako. Dito lang tayo sa gilid. Tarik kasi yan. Pamadulas tayo. Andito tayo sa tuktok ng bundok na hinahikan natin. Yan yung pangatlong container ng tubig nila dito sa tuktok ng bundok na ito. Flat surface naman dito eh. I-check lang natin kung ano meron. Patad dito, sarap mag-camping dito. So may signage dito na hiking trail. Sundan lang ulit natin. Tara guys. Mainit na guys. At hinihingal ako. Diyos ko, kailangan natin magpahinga ng todo dito. Siguro pagka naputunto natin yung sa taas. Lapit na Glenn. Konti na lang. Konting push na lang. As usual, nagpapahinga ulit tayo. Grabe pag taasan. Grabe. Nakakahingal talaga. Well, mamaya pag pababa nito, ang problema naman yung tuhod. Di bali, dahan-dahan lang. Slowly but surely, di ba? Taas ko na. Ito niya, napapalibutan ako ng bundok. Medyo makulimlim siya kasi from time to time natatakpan ng clouds yung araw. Yan yung trail marks ko. Ayan. Kita nyo dun yung blue. So sinusundan ko lang siya. Guys, sa totoo lang, pagod na ako. Kaso lang kailangan natin tapusin to. Kailangan natin makita kung ano nandun. Sana nga wala nang pataas mamaya. Malapit na tayo sa taas eh. Konti na lang. Konting push na lang. Andito yung pang-apat ata yan na container ng tubig nila dito sa taas ng bundok na to.
Then may nakikita akong windbreaker doon, mga bato-batong pinag patong-patong nila. Tignan natin kung anong meron doon. Lapit na tayo sa taas, konti na lang. Pero kailangan kong magpahinga at kailangan kong umuwi ng konting pagkain. Medyo pasalamat na nga lang tayo, medyo makulimlim. Pero from time to time mainit siya kasi medyo maulap, natatakpan yung araw. So kailangan nating makapunta dyan tapos magpahinga tayo ng konti. Okay, meron dito. Check natin guys. So makikita nyo, andyan yung trail papunta ron. Kaso lang dito muna tayo. Feeling ko merong bench dito na pwede nating upuan. Magpahinga muna tayo ng saglit. Hindi pala windbreaker to mga to, mga lilim na parang mga bahay structure, parang mga batong pinagtagpi-tagpi nila. Meron din andyan, no? Ang dami. Pero ang tanong, sino yung kung bahay man to, sino yung mga nakatira rito? Ako, baka gabi lang sila lumalabas. Marong turn ka na naman, Glenn. Yan, maski dun sa tuktok meron. Parang dun sa taas ng cave dun sa Wadi Nakab, may mga ganyan din dun, kaso lang modern na yun kasi may mga solar, nakasemento na, may mga bintana. Ito sinauna pa rin. Yan, mga bato pa rin na pinagtagpi-tagpi nila hanggang doon. Well, kain muna ako rito saglit kasi nagugutom na ako at nanginginig ako. Hanap lang tayo ng spot. So nakapagpahinga na tayo guys, makakain na tayo na saging. Tara na ulit, medyo pataas pa yung trail eh. Siguro sa likod ng bundok tayo ito pupunta. Ngayon ang tanong ko lang, may mga seashell dito. Kaya may nag-camping dito tapos nagdala sila ng seafood. Yan, posible namang umabot yung tubig dito dati. Taas ulit. Ang tarik ng trail papunta ron, tapos ikot siguro dyan. Matarik yan. Hindi naman madulas, kaso lang kanina pa ako tumataas, hinihingal ako, nanginginig na yung tuhod ko. Hindi pa siya masakit, tuhod check, nanginginig na siya kasi kanina pa ako tumataas. Dahan-dahan lang sir, dahan-dahan lang. Ay, Diyos ko. Dahan-dahan lang. Manggay siyang dadaanan ko. Diyos ko. Ito bangin na. Ang tarik. Dito lang tayo sa gilid. Yeah. Mas ang problema yung pa ako nagka-cramps. Ay. Ay, Diyos ko. Tarik bangin na dyan. Dito lang tayo sa gilid. Yan, medyo patad na. Diyos ko, tignan nyo naman yung trail marks andun pa. Ay, kapatad din kahit paano. Hirap yung mga binti ko tsaka tuhod ko sa pataas, pati yung lungs ko. Ito medyo patad na pero pataas pa rin ng konti na. Yung mga linya na yan, linya ng kuryente siguro tsaka tubig yan. Kasi kanina ko pa nadadaanan yan dito sa mga trail na dinadaanan ko. Yan yung mga linya nila. So iwas lang baka mapatid, baka maapakan natin. Hindi natin alam kung grounded. Tuloy pa rin tayo sa paglalakad. Let's go. Naman tayo sa gilid. Matarik. May mga parang cave na naman dyan, parang doon sa summer trail natin sa Jebel Jais.
Ano ko yung mga nakatira dyan? Madami sila sa totoo lang. Naka 3,000 meters na tayo. Pero feeling ko yung paroroonan natin medyo malayo pa ng konti. Madalin lang natin konti kasi nga mag-aalas 12 na. Kailangan natin makabalik dito by 4 para hindi tayo gabihin sa daan. Tara. So buti na lang guys, medyo makulimlim, at least hindi tayo gaano nainitan, hinihingal lang tayo. Given naman talaga yan, kaya nga gusto ko pala kasi yung baga ko aray ko, kasi nga pag sa akyatan na ganito wala, hingal talaga. Magtutuhod check lang tayo. Kada hakbang ko na kasi nararamdaman ko yung muscle ko nagka-cramps dito sa may bandang hita. So yellowin ko lang to, sprayhan ko lang ng cold spray. Hindi ko pwedeng isa walang bahala ito guys, kasi babalik pa ako di ba? Ayoko namang pilay ako pagpabalik, even though mahirap sa tuhod, strain sa tuhod pagka pababa, pero at least pababa yun, hindi tayo hingal maski dahan-dahan lang talaga. Okay, so tara, sprayhan lang natin ito saglit. Ay, discover lang meron tayong mga first aid kit. Ito yung dinagdag ko sa backpack natin kasi mula nung nag-cave ako dun sa Wadi Nakab, nagdala na ako ng mga ganito kasi nung sa summer trail natin wala akong mga dalang mga first aid kit, so at least ito nakakatulong. So patuloy-tuloy lang tayo guys, parang buhay lang yan, tuloy-tuloy lang, tuloy-tuloy lang. Ay Diyos ko, ay Diyos ko, tulas yeah. Yung gout sobrang bilis bumaba guys. Ito. Kita nyo yung gout. Diyos ko, ang bilis. Kita nyo yung trail marks papunta ron sa taas. Diyos ko, matarik yung kwan guys, matarik yung trail na yan. Bendahan ko kaya muna, namumuligat yung paa ko, sa totoo lang, umaambon. Itong bag ko may kapote, kaso lang ako wala akong kapote, jacket lang. Ewan ko, check natin. Maambon naman ito, madulas mamaya.
Sprayan ko lang. Grabe ang cramps niya. Umulilikot. Bendahan ko na. Malakas yung ambon guys. Halap tayo malililiwan. Lakas ang ambon. Kailangan ko yung dalawang kamay ko. Ilagay ko lang sa balikat ko yung camera ulit. Problema kasi nito mamaya madulas. Pagpababa. Diba? So nagpapahinga ako guys. Maambon. Yung pa ako kasi nagka-cramps talaga. Grabe ang cramps niya. Ang may bandang hita. Kaya ang hirap gumalaw-galaw. Hindi ko alam kung tatapusin ko pa to. Kung lumakas-lakas pa to siguro wag na lang. Kasi madulas na mamaya. Madulas na yung mga dadaanan ko. Tanaw ko pa naman yung andon. Dali lang naman pagpababa. Ang problema yung tuhod pagpababa. Ayan, check natin. Pahinga muna ako kasi yung tuhod ko grabe ang cramps niya. Ayan, pagpababa tayo na to. So may makikita nyo may container ulit ng tubig dyan. Water depot. Pang 5 na ata yan nadadaanan ko. Tuloy lang natin guys. Hindi na umaambon. Kaso lang malamig yung hangin. Baka mag-jacket ako mamaya. Nabasa ako ng konting ambon eh. Maambon pa rin guys. Pero okay lang naman. Kaya naman yung ambon. Problema yung binti ko. Binti ba to? Hindi. More on sa hita na part. Namumuli ka siya. Pero from time to time ini-stretch o nagiging okay naman. Kailangan na ng konting pahinga din. Ilalakad ulit. Ang matindi guys yung hangin malamig. Yung ambon carry pero yung hangin medyo may kagat siya. Baka mamaya mag-jacket ako nito. Baka sipunin lang ako eh. Grabe lakas ng hangin. Tayo ng lilim guys. Umaambon, medyo malakas yung ambon niya. Magpapahinga muna ako dito, wala akong makitang liliman eh. So mamaya na lang ako mag lilim dyan. Nag jacket lang ako para hindi ako mabasa. Baka sipunin ako mamaya. Ino-observean ko yung sarili ko, ina-assess ko. Kasi nga kung ganito ang sitwasyon ko, andito pa lang ako, hindi ko alam kung malapit na ako dun. Ang problema, pag pauwi, paano ko maglalakad pa uwi? Tapos ganito pa, umuulan. Problema dito kasi pagka nabasa yung mga
dadaanan ko mamaya madulas, pababa yun guys, di ba? So tumigil muna ako at nag-iisip-isip. Tignan natin mamaya. Natuntun ata natin yung pinakatuktok na nitong bundok na ating inaakyat. So kapag may pahingaan dyan, i-spread ko muna yung paa ko. Actually from time to time tumitigil talaga ako. Ngayon na wala ang sakit niya, sana wag na bumalik. Rest area 500 meters. Okay, yun daw, rest area. Nagpahinga ako rito, kumain ako ng konting dates, tsaka uminom ako ng electrolytes natin. Sa totoo lang nag-inject ako ng Voltaren sa muscle, intramuscular guys. May baon ako rito, mga gamot. Wala akong oral so in-injectan ko yung sarili ko sa dito sa bandang balikat ko na to. Kaso lang braso ko na ito. Kaso lang medyo nangangalay siya ngayon. Mamaya siguro wala na yan. Kasi iniisip ko mamaya pagpabalik ako, mas lalong pahirapan yung sa may hita ko na part kasi pababa yun. Diba? Gusto ko naman makauwi ng mabilis even though hindi ko lang alam kung malayo pa to. Pero tignan natin. Explore ko banda ron. Pag mamaya alanganin na balik na ako. Hindi ko na abutin to hanggang sa dulo. Hirap na magabihan dito. Susuot ko lang yung jacket ko ng ganito. From time to time kasi umaambon so para hindi ko na siya tanggalin sa bag ko. Let's go. So may village dyan. Kung nakikita nyo, pwede siguro mag-camp dyan. May mga gout dyan. Kung natatandaan nyo doon sa Bat Cave doon sa may Wadi Nakab, ganyan din sa taas nya. May mga ganyan. Actually ganun na siya may haligi na talaga. Tapos ang problema lang doon, yung mga bahay doon medyo konting may sophisticado na sila kasi nga may mga solar na sila, may mga ilaw na, kaso lang parang abandon pa rin. Wala pa rin nakatira. Ewan ko kung wala talaga nakatira doon o nasa loob sila. Hindi ko naman sinilip sa loob, baka mamaya may dumungaw So dito pwede mag-camp dyan, may mga puno tapos may mga patad. Alam ko dito ata sila nag-camp doon sa na-research natin, doon sa mga taong nakikita ko nagka-camp, dito ata sila nag-camp. Daan ulit, daan tayo. Yung trail na dinadaanan natin, worth it siya. May dadagdag natin sa experience natin bilang baguhang hiker. Mas lalo na umambon kanina. Diyos ko, sabi ko alis na kaya ako kasi may mga signs na ayaw akong patuloyin kasi nga dalawang paa ko nagka-cramps, umambon ng malakas. Sabi ko kung hindi ako makalakad at least sa gantong point of time pa lang dito sa trail na to, baba na ako. Kasi nga pag bumugso talaga yung ulan, lumakas yung ambon, naging ulan, yung dadaanan ko madulas yun, then nagkakramos pa ako, then pababa yun. So diba, pero even though may mga ganong circumstances katulad nito, inantay ko lang talaga na wala naman yung ulan. Ngayon patuloy lang tayo sa pagtitrail, sa paghahanap kung saan dadaan. Ito ang daanan natin, nakikita ko papunta doon sa bundok doon. Hanggang saan kaya to? Ano kayong nasa likod ng bundok na yan? Yung mga magagandang katanungan. Ano kaya meron doon? Ano kaya ang meron? Nakakalahati na kaya ako? Yung mga magandang katanungan pag nagtatrail, di ba? O kaya, ano kayang ulam mamaya? Gutom na ako. Ano kaya ulam mamaya? Ano kayang pwedeng lutuin? So, tara. Saglitin lang natin to. Hindi naman sakit yung paa ko Malayo na rin. Andun tayo galing kanina.
Doon tayo nagpahinga. Kumuha ng time lapse. Gumanto tayo. Punta tayo dito. Ibang feeling guys pagka napapalibutan ka ng bundok. Tapos ang tahimik, mag-isa mo lang. Ang ganda rito. Even though kapagod nga kasi puro pataas yung trail kanina. Pero kaya naman, from time to time magpahinga lang kung di kaya. So yan. Gaganda ng mga bundok nila dito, no, sa Ras Al Khaimah. Dahan-dahan lang ulit. Dahan-dahan lang tayo. Ay, tarik guys. Tuloy-tuloy lang tayo. Ay, tuloy-tuloy lang sa paglalakad. Dahan lang. Ay, dahan-dahan lang Glenn. So katulad dun sa Samar Trail sa Jebel Jais, naglalagay sila ng mga batong ganyan, pinagpapatong-patong nila. Siguro nga landmark na dito dapat doon. Kaso lang medyo makulimlim eh. Umambon na nga, sobrang lakas ng ambon kanina. Napa-jacket ako. Pero hopefully matapos natin sana, then hindi na umulan para hindi madulas yung mga dadaanan natin. Tarik yung dinadaanan. Good. So nila ng hagdanan dito. Yan. Yeah. Yan. Diba? Ganda rito. Taas. Yung dadaanan ko guys. Madulas na klase ng bato yan. Pero dahan-dahan lang tayo. Dahan-dahanan lang natin. Wala ibang daan eh. Yan lang yun papunta doon. Patawid sa bundok na yan. Tara. Dahan-dahan lang. Dahan lang sir. Yan. So, ito yung mga dinadaanan natin dito guys. Medyo malalaki na yung bato, madulas, pero okay naman. Slow and steady, dahan-dahan lang. Yan. So dito pag wala kayong makita ng mga blue na reflectorize, may mga arrow naman pinintura nila dito sa may mga bato. Katulad nun, makikita nyo yung batong yun, may green doon. So ibig sabihin dito daw dapat dadaan. Tsaka obvious naman minsan parang daanan to. So ito yan, yung batong nilagyan nyo ng green. Tara, continue natin pataas. Medyo hazy no, medyo foggy. Taas na kasi tayo tapos medyo malamig ng konti. Then natakpan yung araw ng mga clouds. Ewan ko lang, may naririnig akong ingay doon ng mga tao. Ewan ko kung may mga sumusunod din na nag-hike. Ang iingay nila eh. Or mga gout lang din yun. Pero parang may mga tao doon sa resting area kanina kung saan ako nagpahinga. Yan naman guys. Ay, tarik ng dadaan natin. Dahan-dahan lang. Yeah. Shit, masakit. Wait lang. So, patuloy lang tayo sa paglakad dito sa may trail. Check ko lang yung susi. Ayan. Ay, Diyos ko.
Ang creepy ng mga puno na to. Mga tuyot na puno. Pero ang gandang gawing subject sa photography. Ay, gashoot natin. Guys. Preko. Diyos ko. Talisod. Ito tayo. Yan, tapos saan tayo papunta? Dito. So nagpapahinga ulit tayo. Wala na tayong ginawa sa vlog na to kundi magpahinga. Ganun lang naman talaga guys. Slowly but surely. Huwag mong pwersahan yung sarili mo. Diyos ko. Kung alam nyo lang kung gaano katarik yung mga bundok na hinaikan ko. Diyos ko. Ang ganda. Ang ganda guys. Tahimik. Mga huni lang ng gout tsaka mga ibon naririnig ko. Kanina mahangin ngayon wala na. Tara ulit. As usual matarik. Kailangan ko yung kamay ko. So i-mount ko lang ulit yung camera sa may balikat ko. Diyos ko. Ito naman guys. Kita nyo naman kung gaano katarik yan. Pero ang ganda ng view. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Diyos ko, ang tarik. Tayo, medyo patad na. Patad din sa wakas. Problema mamaya pagpababa. So guys, may malaki tayo kasing dilema. Kanina pa ako nagpapahinga tapos nung pagtayo ko, nagka-cramps pa rin tong paa ko. Ang problema kasi nito, pagka bumaba ako, kailangan ko itong mga paa ko pag bumaba ako. Kasi nga matarik yung mga ibang lugar dito. Kailangan ko itong alagaan ba. Yung mga may mga dalawang Russian siguro yan. Nag-hike din dito. Parang wala lang sa kanila eh. Samantalang ako, yung paa ko na nag-exercise ko naman, nagka-cramps. So magdi-decide ako ngayon kung itutuloy ko pa ba to or hindi na. Nandun lang yun kasi nga hindi ko alam kung saan pa papunta itong trail na to. Hindi ko rin alam kung malayo pa ba o ano. Masakit na yung paa ko talaga. Kakram siya. Sorry. So trinay kong umakyat ulit sa isang level ng bundok na to. Bumibigay talaga yung pa ako guys. Hindi niya kaya. Sad to say. Hanggang dito na lang muna ako. Hindi ko pwedeng i-risk na pumunta ron tapos hindi ako makakabalik mamaya. Wala akong tent dito. Yung water supply ko paubos na, mga fluids ko paubos na, yung pagkain ko hindi rin sapat. Then worst case itong pa ako, hindi ako makagalaw na maayos.
So in case of emergency, paano ko tatakbo, di ba? Yung lagi ko sinasabi. So mas maganda, uwi na tayo, magpalakas, bumalik, come back stronger. Sabi nung dalawang Russian na nag-hike din dito, sabi nila, ano ba dito, 8 kilometer or 21 kilometer? Hindi ko rin alam. Sa totoo lang, hindi ko rin alam. Sabi ko, I don't know. It's my first time going here. I don't know that there's a 8 kilometers. I don't know also that there's a 21 kilometers. I just know when I reach the Wadi Litiba, it's finished already. I can go and go back. Pero wala eh. Ganun talaga guys. Hindi ko pwede ipilit to. Makulimlim, baka umulan. Wala akong kapote dito, may jacket lang ako. Tapos meron akong itong bag ko lang ang may kapote. Sana all, no? Yung bag may kapote, ako wala. Jacket lang meron ako, pero itong jacket na to hindi waterproof to. Limited na yung tubig ko kasi todo inom lang ako ng inom. So mas maganda, baba na lang tayo. So okay na yun guys, good decision na yun. Hindi man natin natapos ngayon, practice natin yung lungs natin, practice natin yung lower extremities natin. Next time, come back stronger, diba? Hindi natin pwedeng pilitin kasi tayo rin lang mahirapan. Okay, baba na tayo. Sorry, pero may part 2 ito. Yung part 2, I'm sure mapupuntahan ko na yon. Kung hindi man ako, may kasama ako. Kasi napansin ko, tama nga, ako lang ata yung nag-hike na walang kasama. Lahat ng mga nakakasalamuha ko sa hike minsan may mga kasama, may mga aso pa nga eh. So, okay. Let's go, baba na tayo. Habang kaya pa nung tuhod natin. Maambon na. Huwag ipilit. Dahil lang. Aba, yeah. Bako. Ay, ang ganda. May deck pala dito. Hindi ko napansin to kanina. Meron pala ditong resting area tsaka viewing deck. Daan-daan lang. Daan-daan lang, Glenn. Tarik. Tahimik guys. Huni lang ng ibon yung naririnig ko. Hirap pagpababa. Lang ulit. Ito tayo kanina nagpahinga. I think ito yung ikatlong lalagyan nila ng water storage nila dito. Meron pa dalawa dyan.
Tara, baba na tayo para magpahinga tayo dun sa sasakyan. Madulas. Ay, Diyos ko. Sa kasasabi pa lang may madulas. Guys, konti na lang. Ay, Diyos ko. Konti na lang. Kung nakikita nyo doon yung sasakyan nakapark, konting-konti na lang talaga. Ito na lang, itong malit na bundok na to. So, andaan lang.